pumila na tayo. Siyempre, ano na tayo? Kumbaga, dito na tayo. Kasi, siyempre, matagal to. Ang gagawin natin, kakain tayo. Wow! May baon. Kain tayo. Kain kayo ha. Yan. Marami na akong gutom. Yan. Habang nakapila tayo, tayo ay kakain ng wow, napakasarap. Baliktarin natin. Wow. Yan, may pa ano pa, toyo. May toyo na nga ako, may toyo pa dito. Yan. Yan, saka may itlog. Yan. Sa halagang 70 pesos makakakain na tayo ng maayos. Yan. Ngayon, dahil kakain tayo, i-ready natin yung lagi nating handang electric fan. Yan. Yan, para malamig-lamig man lang yung parang nasa bahay lang ba. Yung feeling mo nasa bahay ka lang. Yan. Ayos natin yan. Yan. Yan, kakain na tayo. Happy kain. Kain tayo. Napakasarap. Magandang araw sa inyo. Yan. Sa araw na ito ay tayo ay blessed na naman sa Panginoon. First bite, ang sarap. Yan dapat ang buhay ng tao. Hindi mo sinasayang ang bawat minuto. Ito yung baboy. Yung kamay na natin. Panalo. Kahalagang 70 pesos. Nakapila ka na, nabusog ka pa. Kasi sa hirap ng buhay, ikaw ang gagawa ng paraan para sa sarili mo. Kasi walang ibang tutulong sa'yo, maliban sa'yo. 99% ng buhay mo, ikaw lang ang mag-isa. Kaya pag bumiti ko sa buhay, talo ka. Ang kahirapan nandiyan ganyan. Isang beses ka lang magiging tao sa mundo. Doon na mauulit. Kaya dapat alagaan ng buhay. At gawin ng tama. Napakasarap. May itlog pa masustansya. The best. Sabi nga ng Lord, lahat ipoprovide niya raw sa atin. Yan, mabante na. Kaso tong yan, mabante na, di ba? Yan. Sabi ni Lord, ipoprovide ko lahat para sa inyo. Pero hahanapin nyo, hindi ko ibibigay. Kumbaga, hanapin nyo. Hindi niya sinabing mahal kita bilang isang anak ko. Lahat nasa sayo na. Oo, nasa sayo na lahat. Pero syempre, yung mga pagkain, kaya minsan makikita mo yung mga taong bumitaw na sa buhay. Nasa kalsada sila, ang aano na nila. Minsan pagka meron kahit papano, natutulungan natin sila ng konti. Pero hindi yun yung solusyon. Ang solusyon dun, dapat tulungan nila yung sarili nila para maitayo nila yung sarili nila. Kasi mahirap din tayo. Isang tukarin tayo.
Kaya kung tutusin, pag may sobra lang tayo, doon lang natin sila maaabutan. Ang tawag doon, Band-Aid solution. Ang sarap talaga. Thank you Lord sa bagong umaga at sa pagkain inaalay mo sa akin. Lalo na sa mahal ng mga bilihin ngayon. Kasi pag hindi naman nagtaas ang bilihin, hindi rin nagtaas ang ano, unang-una, ang taas ng demand sa crudo. Ang daming sasakyan, ang daming naglalabas ng sasakyan. Buong mundo yan, buong mundo. Hindi yan Pilipinas lang. Tapos may mga gera. Kaya siyempre tinitipid nila yung gasolina. Hindi naman sapat yung gasolina natin na nandirito lang sa atin. Kasi ang dami nangangailangan. Aeroplano. Yung mga aeroplano nagliliparan, iwan ng gasolina nun. High octane yun. Barko. Nagdi-diesel ang barko. Abante na tayo. Pasok na tayo sa Wikas Link. Diba? Ganyan sila. Kaya marami, mga bangka. Makina ng jeep ang ginagamit sa bangka. O kaya yung DC size 16 valve. Mga motor, taxi, mga bus. Kaya malakas ang demand. Parang tao. Ang kailangan ng tao, pagkain. So, paano hindi tataas ang demand sa pagkain? Ang dami masyadong tao. Overpopulation tayo. Yun. Sinasakay to kung saan. Naalagaan. Mga pagkain ng mga baboy, manok, kalabaw, baka. Yung iba, sinusuga nila. Yung iba, pinapakain nila ng ano. Lahat yan. Kaya nagmamahal yan dahil kung mga pagkain yan galing kung saan lugar o so maggagasolina para makarating doon sa ano, sa lugar. Kaya hindi mapipigilan ng pagtaas ng lahat.
maganda nito, huwag tayong bumitiw sa taas sa pinaka Panginoon natin na nagbigay ng pangalawang chance sa atin, na ibinigay ang kanyang anak para sa atin at tayo tinubos ng kasalanan. Yun lang ang makakapitan natin. Kung ano man mangyari sa atin, siya yung lagi natin kasama. Kaya ako hindi na ako humihingi, nagpapasalamat na lang ako lagi, kasi binigay niya na sa akin lahat. Content ko na ako. Unang una hanggang ngayon, hindi man matino yung pag-iisip ko pero nagagawa ko yung gusto ko, di ba? Hindi man ganun kaayos yung utak ko, yung buhay ko, pero masaya ako sa araw-araw pagising ko, di ba? Yun yun lang ang number one. At ginagampanan ko yung tungkulin ko nang wala akong sinasagasa ang tao. Yun. Minsan pag meron akong sobra, tumutulong ako. Pero pag wala, siyempre, paano mo matutulungan yung iba kung kulang nga sa'yo, di ba? Yun. Lubos. Salamat sa Diyos. At tayo nakakain na naman ng maayos. At tubig. Diba? Ganun lang ang buhay sa mundo. Gawin mo lang masaya, gawin mong karapat-dapat ka. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa alam mong bagay na ano mo, yung pagsisisihan mo bandang huli. Kasi syempre lahat tayong tao may choice tayo sa buhay. Tayo lang ang pumipili kung saan tayo papunta. Kung ano yung gusto nating marating sa sarili natin. Ako, kahit hindi ko marating yung gusto kong bagay, basta ang importante wala akong sakit. Kasi 99% ng buhay mo pag may sakit ka na, wala na. Ano na lahat, out na lahat sa buhay mo pag may sakit ka na. Kumbaga, yung kaligayahan mo putol na. Unang-una ang hirap, pangalawa problema, pera. Unang-una kasi bawat kilos pera. Pera yan. Unang-una, doktor, gamot, pagkain, lahat yan. Magiging sacrifice mo yan ng taong mag-aalaga sa'yo. Yun. Kaya napakabigat ng buhay sa mundo. Sa malalakas naman na tao, hindi ka naman makapag-ipon. Dahil unang-una, paano ka makakapag-ipon? Unang-una, marami kang nakikitang hindi makakain ng tama. Tapos ikaw nakakain. Ang importante na lang, maging maligaya ka. Yung ipon, wag mo na isipin yun. Kasi malabo yun eh. Kumbaga sa isang hangin, nakikita mong gumagalaw ang mga kapaligiran, pero hindi mo nakikita ang hangin. Ikaw nakikita mo nagugutom ang iba, ikaw ang may konti, pero hindi mo sila mabigyan. Ganun yun. Kaya ako, kahit ganito ako, hindi na ako magiging ganun. Aray ko, hindi na ako yayaman. Kasi malambot ang puso ko sa tao eh. Na ano ko na aawa ako sa iba, na ako kaya ko, sila sumuko na sila. Kumbaga umano na sila sa buhay nila,
na hanggang doon na lang sila. Ako, pinipilit ko na maipakita sa kanila, kung tutuusin, gaya rin nila ako. Lumaki rin ako ng walang pamilya, lumaki ako ng walang magulang, lumaki ako ng nasa palengke. Kaya nga ako tinawag na Boy Kano, batang sample. Kasi doon ako lumaki sa sample, namumulot ako ng kalakal, nagdidikdik ako ng yelo, nag-aano ako sa mga tao, tumutulong ako, pumupunta kami ng boulevard para kumuha ng isda, nagpupuyat kami. Bago ako naging driver na ganito, nag-construction ako, nag-car wash boy ako, naging taga-putol ako ng mga halaman, naging gardening ako, naging maraming nangyari sa buhay ko bago ako naging driver. Bago ko nakuha itong pagiging isang taxi driver, pumunta muna ako nagpetikab ako sa Cavite, sa Bacoor, sa Panapaan 5. Nagpetikab ako doon malapit, wala pa yung SM nung araw, wala pa yung SM Bacoor na yan. Nagpetikab na ako dyan. Ganon. Nagtinda ako ng gulay doon sa may marami. Kaya naaawa ako sa iba na sumuko na sila sa laban ng buhay, na hindi na sila lumaban sa kahirapan. Kaya pag ako nagkakaroon, hindi ko sila kinakalimutan. At minsan kinakausap ko pag may time na sana makita nyo yung halaga ng buhay, na dapat hindi sinasayang ng bawat tao, na bibigyan ng pagkakataon. Kasi ako hindi ko rin sila matutulungan. Ako sa totoo lang, wala talaga may tutulong sa kanila, dahil kailangan ko rin ng tulong ng iba. Dahil kung wala rin akong hanap buhay, wala rin akong paano ko sila mabibigyan ng lagi? Minsan makabigay ako ng gatas ng bata, minsan ako ng minsan ginagawa ko na lang masaya yung malungkot na mundo, ganon. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, ayan, umaamante na. Yan. Kaya sabi ko sa buhay ko, sa mundo ko, sa sarili ko, sabi ko napaka-bless ko. Kaya hindi na ako hihingi sa Diyos. Kung ano man ako ngayon, kung ano man ako bukas, wala man ako o meron, kasi hindi naman madadala sa kalangitan kung ano meron tayo. Kaya sabi ko napakaswerte ko, kasi naging eto ko. Nilagay niya ako sa ganitong mundo na hindi niya ako pinabayaan. Nakikita ko talagang inalagaan niya ako, ginabayan niya ako. Kahit wala akong magulang, kahit lumaki ako nag-iisa, talagang sabi ng Panginoon, bless ka sa akin, anak. At saka siguro talagang ginabayan rin ako ng mga nag-alaga sa akin, kagaya ng lola ko, na bago siya namatay, sinabi niya na sa akin sa buhay ko na, anak, wala ka ibang pupuntahan, wala ka ibang aanuhan sa buhay mo kundi ikaw lang mag-isa. Sabi niya sa akin, walang ibang tutulong sa iyo maliban sa sarili mo. Talagang sinabi sa akin ng lola ko na huwag kang tumingin sa pagkarapa ng iyong sarili, bagkos tumingin ka sa magiging bukas ng iyong sarili. Kasi kung titingnan mo yung kahapon, tapos na yon. Ang titingnan mo yung bukas, yung magiging hakbang, na kung paano ka, hindi ka man makapunta sa rurok, sa pag-angat, pero pumunta ka sa kabutihan at binigay mo ang iyong puso at yung isip mo ng maayos sa bawat tao, na kahit hindi ka man mayaman, kasi unang-una hindi mo naman kailangan ng kayamanan sa mundo eh. Ang kailangan mo lang makatulong maging maligaya. O paano? Salamat sa inyo Yayamanin do ka. Bye bye. I love you.